sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Terso, 29 years old na ngayon at nakatira sa Kiloloran sa bayan ng Real Quezon Province. Kasalukuyan din akong namamahala sa isang resort dito sa lugar namin. Bagamat sa Real Quezon ako lumaki, pinanganak ako sa Carl's, Iloilo at taga roon ang mga magulang ko. Siya nga pala, bago ako magsimula ay may itatanong lang ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ako ay oo, siguro'y dahil sa mga kwentong nadidinig natin tungkol sa kanila. Aminin man natin o hindi ay fascinated tayo sa kanila, right? Some are scared, some are thrilled, some are secretly hoping that they become one of them, but we can all admit that we are interested with them. Ang alam natin, ang mga aswang ay halimaw na gumagala sa gabi, na may superhuman powers at kumakain ng laman loob, karne at dugo ng tao. Well, totoo ang mga yon. At ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na maraming beses akong nakaengkwentro ng mga aswang. Unang karanasan ko, nangyari po ito 9 years old pa lamang ako. Ang panganay kong kapatid si Kuya Renzo naman ay nasa 19 na. Summer vacation kaya umuwi kaming Iloilo nila nanay. Si tatay ay naiwan sa Maynila dahil sa trabaho. Around alas 4 ng hapon ay inaya kami ng mga kaibigan ni Kuya na tumambay sa bukid doon sa taniman ng mga tubo at sugarcane. Si nanay nagbilin na huwag kaming magpapagabi sa daanan kasi baka mabati kami, lalo at dayo kami. So sila kuya at mga kababata niya ay nakaupo lamang sa silong ng puno ng sampalok. Yung si Kuya Dante tinawag ang kapatid niyang babae para may kausap ako. Pagbalik nila ay may bitso-bitso na silang dala na magkapatid. Kinain namin yon tapos si Charmaine, kapatid ni Kuya Dante, sabi maglaro kami. So pumayag ako. At hindi namin namalayan na palubog na pala ang araw ng mga oras na yon. Doon kami naglaro sa may part na may putik kasi dahil sa patubig na nasa part ng mga stalks ng tubo. Medyo kailangan naming pumasok doon para makakuha ng putik. At first nandidiri ako kasi nga putik-putik na ang tuhod ko at siko. Tapos si Kuya Renzo ay sumulpot sa likod namin ni Charmaine at kumuha ng putik at hinilamos sa mukha ko. Dahil doon ay nagbatuhan na kami ng putik lahat. Nung mapagod kami ay sumilong kami sa puno at ang dudumi na talaga namin. Tapos sabi ng isang barkada ni Kuya na samahan namin siya ni Charmaine doon sa may kubo. May kalayuan sa pwesto namin. Kuha daw kami ng tubig sa tapayan na nasa kubo. Yung kubo sa tatay ng kaibigan ni Kuya. Pero kasi dadalawa yung basong kawayan na mabuti at naaalala niya. Kasi nakakapagod pag dadalahan silang lahat doon sa silong ng puno. Kaya sumama na lang silang lahat. Mais naman yung kubo, Papa Dudut. May papag at may tapayan nga. Ang baso ay kawayang baso. Amazed na amazed akong tinitingnan yung loob. Kugon yung pagkakabubong na medyo nabubutas-butas na. Mas na-amaze ako sa tapayan. Tinignan ko yung loob kung may ice ba yon kasi yung tubig ang lamig. Tinawanan nila ako na ang inosente ko naman daw
Naupo pa kami doon after uminom. Si Charmaine ang unang lumabas, then pasok siya kaagad. Kaming nasa loob naman ay sabay-sabay na napatingin sa itaas. Saglitan lang naman pero dumilim bigla, para bang may tumakip saglit. Kuya, may malaking paniki. Nanlalaking mata ni Charmaine. Di labas kaming lahat. No sign ng malaking paniki. Ginulo ni Kuya Dante ang buhok niya. Lakad na kami. Nakaakbay sa akin si Kuya Renzo habang pabalik na kami sa puno ng sampalok. Nung biglang may mabilis na lumipad. Nagulo ang bangs ko. Nagmura na sila kuya. Tapos si Kuya Dante nakbayan na rin si Charmaine. Alam niyo yung parang nananako talaga kung ano man yon. Kasi dumaan ulit. Takbuhan na kami, dumaan ulit. Hindi ko makita kahit sino sa amin ay walang makatukoy ng maayos kung ano yon bukod sa yung pakpak ay parang sa paniki kasi sobrang bilis. Gulong-gulo na ang bangs ko tapos ay nakadikit na sa noo ko dahil pawis na ako. Pagkarating sa tabi ng puno, dumikit kami sa katawan ng puno. Clear as in wala kaming makita. Pero medyo nag-relax lahat kasi narinig namin yung pagaspas at malayo na. Tawanan kami, yung isang kaibigan ni Kuya ang sabi ang laki namang paniki noon. Tawanan din at tigil dahil umalog yung puno. Tumingala si Charmaine sabay sigaw. Ayun, para na kaming nasa choir. Sunod-sunod nang sumigaw. Hindi ko nakita bukod sa yung paa kung paa nga ba yun. Kasi parang luyang nabulok. Basta ganun po. Tapos ay dumating yung nanay ni Kuya Dante na may dalang kawayan. Yung bata pang kawayan. Hinahampas-hampas niya yon. Takbuhan kami sa kanya at doon kami nagstay sa bahay nila Kuya Dante na nermo na naman ang nanay niya. Dami raw pwedeng pantambayan doon pa sa tubuhan. Siyempre ako ay clueless talaga. Hanggang sa pag-uwi namin ni Kuya Renzo sa aming tinutuluyang bahay ay nagkwento agad ang kapatid ko sa aming naranasan. Nakita pala ni Kuya Renzo ang kabuuan ng malaking paniki. Hindi raw ito paniki ayon sa kwento ni Kuya, kundi isang halimaw, isang aswang. Akala ko ay hindi naniniwala ang mga magulang namin sa ikikwento ni Kuya Renzo pero nakita ko sa kanilang reaksyon na bigla silang concerned. Alam niyo namang maraming aswang dito sa Carl's, wika ni Mama sa amin. Hindi kayo dayuhan dito. Ikaw Renzo, nakita mo na muntik nang makain si Terso ng aswang noong 3 taong gulang pa lamang siya. Buti na lang at nailigtas natin ang kapatid mo. Kaya nga tayo umalis dito dahil mabango sa mga aswang ang kapatid mo. Narinig kong wika ni Mama. Samantala'y nagulat naman ako sa narinig ko. Hindi ko na matandaan kung ano ang nangyari sa akin noong 3 years old pa lamang ako. Basta ang alam ko lang noon ay nagising ako sa pagkakatulog noon nang marinig kong nagsisigawan sina Mama, Papa at si Kuya Renzo. Bigla akong kinuha noon ni Kuya at niyakap ng mahigpit at kinuveran niya ang ulo ko noon para hindi ko makita ang nangyayari. Pero naririnig ko noon ang galit na boses ni na Mama at Papa habang sumisigaw ang tila boses ng isang hayop o halimaw noon na noong ko lamang nalaman noong sandaling yon na aswang pala yon. Pero kahit na 9 years old pa lamang ako noon, napaisip ako kung anong ibig sabihin ng mabango sa mga aswang. Ano yun? Nasa lahat ng tao ay pwede nilang kainin pero ako ang una nilang gustong kainin dahil mabango ako sa pang-amoy nila. Sa kabilang banda papadudot yung planong 1 buwan sanang summer vacation sa Carl's ay naging 2 linggo lang dahil sa nangyari at saka sa loob ng 2 linggo ay madalas akong magising noon ng madaling araw. Nakakarinig ako ng mga kaluskos at ingay sa bubong sa tapat ng kama ko na para bang may malaking hayop na naglalakad doon. At saka kahit mainit ay ayaw ipabukas ni Mama sa amin ang mga bintana kapag gabi. Tapos sa loob ng 2 weeks ay tinakpan nila ang mga bintana ng makakapal na pulang tela, lalo na sa mga kwartong tinutuluyan namin para hindi raw kami makita ng aswang. Samantala lumipas ang mga taon ay unti-unti ko na ring nakalimutan ang naging experience ko sa Carl's. Nagpatuloy ang buhay. 14 years old na ako that time. At aaminin kong medyo pasaway ako noong mga panahong yon. Naging sakit ng ulo ako dahil mabababang nakukuha kong grado.
At katunayan ay nasa last section pa ako that time. Pero sa kabila ng pagiging pasaway ko, ay hindi naman ako naging addict o naging mabisyo at hindi naman ako na-involve sa gulo. Nagpababa lang ng grades ko noon ay dahil sa mga online games tulad ng ML. Sa kabilang banda, isang araw ay may company outing sila tatay tapos ay kasama ng mga empleyado ang kanya-kanyang pamilya sa Batangas. Kasama kaming lahat kahit si Kuya Renzo at ang pinsan kong si Tomaso o Tomtom na tinuturing ko na rin kapatid. Bali ang magkakasama sa room pamilya namin tapos yung pamilya noong best bud ni tatay. May sarili akong mundo ng mga panahong ito. Teenage angst kasi papadudot. Bandang 6 PM tinawag na ako ni tatay at sinabi niya sa akin na kumain muna ako. Baka mag-collapse na ako sa gutom sa dagat. Sumunod naman ako. Nang biglang umulan habang kumakain kami. Sabi ni tatay pag hindi pa rin tumigil ay bukas na ako ulit mag-swimming baka raw magka-tsunami. Tawa sila ng tawa sina Kuya Renzo at Tomtom. Kaya nagkulong na lamang ako sa kwarto. Sila tatay at best bud niya nakipag-inuman sa mga katrabaho nila. Sabay pasok naman sa kwarto si nanay at si Auntie Lolita asawa ng best bud ni tatay. Habang ang anak nila ay kasama si Kuya Renzo. Samantala around 10 PM saktong pag-akyat nila tatay ay tumila ang ulan. Ako kasi naka-airpods lamang dahil nakikinig ako ng music sa YouTube. Nang mapansin ko na malikot ang mga mata ni nanay tapos yung mga boys si tatay kasama ng best buddy niya. Si Kuya Renzo, Tomtom at anak na lalaki ni best buddy ni Papa. Lahat sila ay nakatingin sa bubong. So yung room walang kisame para lang kasi siyang cottage na style na purong kawayan pero may sara ang bintana at may pinto. Dahil naman sa curiosity tinanggal ko ang headphones ko. Nagtanong ako kung anong problema. Nag-shh si Auntie Lolita. Tapos ayun narinig ko may pagaspas pero tunog malayo. Tumingin ako kay kuya tapos sabi ko ay parang yung sa tubuhan. Tango naman si Kuya Renzo. Then may nilabas na maliit na bote yung parang bote ng malalaking tiki-tiki si Auntie Lolita. Pinagtataka ko kasi ay hindi niya direktang hinawakan. Yung panyo niya nakabalot. Nilapag niya sa mesa at hinawakan nung anak niyang babae kasi muntik ng malaglag kasi nabitawan niya. Tanong niya sa mama niya bakit mainit. So lumapit kami ni Kuya at Tomtom. Napansin namin parang kumukulo tapos ay paapaw na. May aswang na malapit. Mukhang hindi pa niya alam. Itago ang presensya niya, sabi ni Auntie Lolita. Tapos ay lumapit si best buddy na tawagin na lamang natin sa pangalang Uncle Nelson. O baka ayaw niya lang itago. Nagtataka naman ako ng mga sandaling yon papadudot. Sa kabilang banda ay nagbida yung panganay na anak nila. Aswang. Yang Lana kasi may dasal yan. Parang smoke detector ang paggana niyan. Pag may aswang, sa malapit ay kukuluyan, sabi niya. Malakas yan sigurado. Nagulat kami nang sumabad si tatay. Nagtanguan sila. Si nanay niyakap kami ni kuya. Nag-usap-usap sila Uncle Nelson, Auntie Lolita at tatay. Tapos si nanay naman ay sumabad. Hindi kaya dahil nagkwento yung staff nila kanina? Di ba malakas ang pandinig nila? Yung sir nyo kanina ayaw maniwala lang, aniya. Si tatay pinatago yung lana. Sabi niya baka lalong mairita yung nasa bubong. Maya-maya biglang nagdeklara si tatay, naniniwala kami sa inyo. Nandito lang kami para makapag-unwind kasama ang pamilya namin. Hindi naman namin kayo inaano. Habang sinasabi yon ni tatay ay nakatingin siya sa itaas. Si Uncle Nelson ay pinagalitan siya kasi bakit daw niya kinakausap hindi naman makikinig. Pagkasabi noon ni Uncle ay may kumalmot na bigla sa yero. Sinamaan ang tingin ni tatay si Uncle Nelson. Kung may di kayo nagustuhan sa inasal namin kanina, sana'y patawarin mo kami. Pasensya na talaga. Tapos ay hinila ko si tatay kasi yung pagaspas ay parang mas lumapit.
Pero hinalikan ako ni Tatay sa noo. Sabi niya ay kabaligtaran. Pag malayo yung naririnig mong pagaspas, ibig sabihin ay nasa malapit lang. Kapag malapit naman yung tunog ng pagaspas, ibig sabihin ay nasa malayo na. Kinabukasan ay maagang umalis sina nanay at tatay at Auntie Lolita para bumili daw ng mga pangontra sa aswang. Sigurado raw kasi na babalik pa yon hanggat nandun kami sa resort. Ang sabi ko naman sa kanila noon ay umuwi na lamang kami, pero tumutol noon si tatay kasi siguradong hindi papayag ang mga boses nila na umuwi kami ng maaga. Kaya ayon, no choice kami kundi ang ipagpatuloy ang bakasyon. Samantala bandang alas 6 ng gabi ay nag-aya ako kina Tomtom at kay Kuya Renzo na lumabas kami ng resort at maglakad-lakad muna dahil naboborengan na ako sa loob. Nung una ay tumutol sila Kuya Renzo dahil baka magalit ang mga magulang namin. Pero napapayag ko rin siya dahil sinabi kong hanggang 8 PM lang naman kami at babalik din kami sa aming kwarto. Pero hindi namin namalayan ang oras kaya inabot kami ng halos 9 PM kakalakwat siya sa labas ng resort. Ayon, pinagalitan kami ni nanay at tatay at sinabihan na kaming kumain na ng hapunan. Samantala bandang 11 PM ay hindi pa kami nakatulog ni Kuya Renzo dahil nakatambay kami noon sa labas ng cottage namin kasama ang pinsan ko na si Tomtom. Noong oras na yun ay sobrang dilim ng paligid dahil nag-brown out. Sira naman daw yung generator kaya tumagal na wala kaming ilaw. Sa kabilang banda pakape-kape lang kami noon ng pinsan ko nang nakita namin sina Uncle Nelson at ang panganay niyang anak na tumakbo na parang may humihila sa kanya. Saktong pagdating niya sa cottage namin ay sinalubong agad namin siya. Maraming kalmot tapos ay may mga buhok sa kanyang ilong na mahahaba. Ano ba kayo, kanina lang akong sigaw ng sigaw, humihingi ng tulong. Wika ni Uncle Nelson. Bakit po? Ano nangyari sa inyo ni Jerome, Tito Nelson? At saka bakit ang dami mong kalmot sa muka at katawan? Wika ni Kuya Renzo. May aswang, inabangan kami ni Jerome sa may kugunan. Hinila ako pero nilabanan ko. Yun, napansin ko na lang na may pumasok na buhok sa ilong at bibig ko. Hindi ko naman maabot yung dala kong kutsilyo. Hinawakan ko yung ilong niya. Hinila ko para masundot ko yung mata pero ang lakas niya. Nung time na parang lumuwag yung pagkakahawak niya sa akin ay nabitawan niya yung isa kong kamay at nakuha ko bigla yung kutsilyo ko. Yun, natamaan ko ang balikat niya at nagkaroon ako ng tsansa na maputol ko yung buhok. Uncle Nelson, wala naman kaming narinig na may sumisigaw ha. Sabi ko naman. Halos mapaus na kami sa kakasigaw ni Papa. Okay lang, nasugatan naman ni Papa yung aswang, siguro bukas ay dadaan yun dito. Wika pa ni Jerome. Sa kabilang banda ay lumabas naman sina nanay at tatay at nilapitan nila si Uncle Nelson. Ginamot nila ang mga sugat na natamo nito sa aswang. Kinabukasan sa tulong ng staff ng resort, sinamahan sila papunta sa isang magaling na albularyo. Agad namang ginamot ng albularyo ang mga sugat, ibinigay naman ni Uncle Nelson sa albularyo ang nakuha niyang buhok ng aswang. Tapos yung buhok ay nilagay ng albularyo sa pinaghalong gamot ng papaya para daw hindi gumaling ang sugat ng aswang. Pagkatapos noon, Papa Dudut, nag-impake na si Uncle Nelson at ang pamilya niya at nauna nang umalis sa resort. Sumunod na rin kami na umalis kahit pa tumutol noon ang mga boses nila na huwag kaming pauwiin. Katwiran naman ni tatay, di bale na lang masibak siya sa trabaho. Ang mahalaga lang daw sa kanya ay ligtas kami sa aswang. Samantala habang pauwi kami sa Real Quezon ay nakatulog ako sa biyahe. Pero nagising ako nang marinig kong seryoso nag-uusap sina nanay at tatay. Nagtulog-tulugan pa ako noon pero pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Nakakagulat din kasi na ako ang kanilang topic. Kaya tayo pinuntahan ng aswang sa resort dahil kay Terzo. Narinig kong sabi ni nanay. Akala ng aswang, sina Nelson at Jerome ang hinahanap niya kasi naamoy siguro nito na may kasama silang taong nalawayan ng aswang. Wika niya. Ang isang tao kapag nalawayan ng aswang ay otomatikong kasama na siya sa pagkain ng aswang.
Nalaway na si Terso kaya lahat ng mga aswang sa mga lugar na pupuntahan natin ay mag-uunahan para kainin siya. Sabi naman ni tatay. Sa puntong yon ay hindi na ako nagpretend na tulog at hinarap ko sila habang bumabiyahe kami. Ano pong ibig niyong sabihin na nilawayan ako ng aswang? Tanong ko. Nilawayan ka ng aswang nung 3 years old ka pa lang. Ang ibig sabihin nun ay malapit ka ng kainin ng aswang pero napigilan lang namin. Kapag ganon, yung laway niya ay kakapit na sa kaloob-looban ng katawan mo at hindi na yung matatanggal kahit na maligo ka pa. At yung laway na yun ay nagbibigay ng amoy sa ibang mga aswang na pwede ka nilang kainin. Sagot ni mama sa akin. Hindi kasi lahat ng tao ay pwede nilang kainin. Terso, pinipili lang nila ang kinakain nila. Dalawas ito sa paniniwala ng lahat na kahit ano ay pwedeng kainin ng aswang. Hindi, paliwanag naman ni tatay. At isa ka sa pagkain nila, Terso. Kaya delikado kung pupunta ka sa kung saan saan ang mag-isa dahil hindi natin alam kung may aswang sa paligid o wala. Dagdag ulit ni mama sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang, Papa Dudut, doon ko lang din nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Nakaramdam ako ng takot kasi hindi ko alam kung sino ang totoong tao at kung sino ang aswang na nagpapanggap na tao. Noon ko lang din na-realize kung bakit sila mahigpit sa akin, kung bakit hindi nila ako hinahayaang lumabas ng gabi o umuwi ng gabi o madaling araw dahil na rin sa takot nilang baka maaswang ako. Kung ganun pala tay, dapat magkaroon ako ng lana para malaman ko kaagad kung may aswang sa paligid o wala. Ang sabi ko naman. Pero biglang tumutol si tatay. Huwag Terso, kapag gumamit ka ng lana, lalo ka nilang matutunton. Ang gawin mo na lang palagi kang magdadala ng mga pangontra laban sa aswang. Aniya. Sa ulay sinikap ko pa rin mabuhay ng normal kahit alam ko na baka isang araw ay may makaharap na ako na isang aswang at hindi ko maipagtanggol ang aking sarili. Kaya doble ang pag-iingat ko. Madalas akong may dala na pangontra sa aswang tulad ng asin, kalamansi, bawang at nagdadala din po ako ng rosary and Saint Benedict medallion. Nilalagay ko yon sa aking bag, sa bulsa ng pantalon, sa bulsa ng polo ko at kahit sa loob ng sapatos ko. Naglalagay ako ng asin na nasa sachet. Nung makita niya yon ng tropa ko, tinutokso pa nga nila ako na baka drugs daw yon pero kinokorektahan ko sila at sinasabi kong asin lang talaga yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay alerto rin ako. Lalo na't nitong mga nakaraang buwan lang ay parang may umaaligid sa bahay namin. Parang malaking paniki pero hindi naglalanding sa bubong namin. Pero ramdam ko yung presensya nito na parang nagmamasid lang sa akin. Pero hindi ako nagpapasindak sa kanila. Lalo pat alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos na mapahamak. Papa Dudut, oo, maaring hindi pa ako nakakakita ng aktwal na aswang pero kapag nangyari yon, siguradong patay na ako. Sa mga hindi naniniwala sa aswang ay hindi ko kayo pipiliting maniwala pero totoo sila at nasa paligid lang sila. Nagmamasid at naghahanap ng mabibiktima. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Terso. Maraming salamat Terso sa pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan. Masaya kami at kahit papaano ay nabuhay ka pa rin ng normal sa kabila ng kababalaghang naranasan mo. Pero syempre nag-aalala din kami sa iyo dahil hindi natin masabi kung hanggang kailan ka safe sa mga aswang. Ganun pa man ay huwag kang mawawala ng pananampalataya sa ating Panginoon. Tama ka. Hindi ka niya pababayaan at hahayaang mapahamak sa kamay ng mga masasamang nilalang. Maging alerto rin sa lahat ng oras nang sa ganon ay mapaghandaan mo sakaling may banta sa iyong buhay. Sa mga tagapakinig, naniniwala man kayo o hindi sa mga aswang, mainam na palaging mag-ingat sa lahat ng oras. Madalas kasi hindi aswang, multo, engkanto o kapre ang dapat ninyong katakutan kundi ang mga buhay na tao. Mga magnanakaw, rapist, serial killer at mga adik at mga taong ang hangat lamang ay makapanlamang ng kapwa. Sila ang dapat ninyong pag-ingatan at iwasan.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.